Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at minsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang makapal na tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil nyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, kaya't pupunta kami sa mga hentil, sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hentil upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hentil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya, at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Diyos. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan, gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupain iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga roon, at sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy na magpahayag sina Pablo at Bernabe sa Antioquia ng Pisidia. Nahati ang mga tao. Tinanggap sila ng mga Griego. Tinanggap nila ang katuruan ni Pablo. Talagang magandang balita ito sa kanila. Hindi na nila kailangan pang tukdin ang mga kautusan ni Moises, ang mga ritual na pagsamba ng mga Hudyo. Hindi na kailangan sundin ang maraming ipinagbabawal na pagkain at gawain. Mapapasa kanila na rin ang mga biyaya ng Diyos at ang mga pagpapala basta lang manalig sila kay Jesus at sundin ang kanyang mga aral. Dahil dito, marami ang mga sumunod kay Pablo. Nainggit dito ang mga Hudyo. Iniwan na sila ng marami at sumusunod na kay Pablo at kay Bernabe. Pinaalis ng mga Hudyo si Pablo at si Bernabe sa tulong ng mga babae at mga lalaki na may influensya sa lipunan. Sila ay kanilang sinulsulan. Matapang na sinabi ni Pablo at Bernabe na ang pangyayaring ito ay naaayon sa sinabi sa kasulatan na ang mga hintil ang tatanggap ng magandang balita ng kaligtasan. Unang ipinahayag nila ang balita sa kanila, pero dahil sa tinanggihan nila ito, ay pupunta na sila ngayon sa mga hintil. Pinagpag nila ang mga alikabok sa kanilang sandalya sa harap nila at tumuloy sila sa susunod na lungsod sa Iconio. Akala na kumukontra sa mensahe ng mga Kristiyano na napipigilan nila ang pagkalat ng magandang balita. Hindi ito napipigilan. Patuloy itong dadaloy sa iba
mapapasama lamang ang mga kumokontra dito. Tinatalikuran nila ang pagkakataon na sila ay maligtas. Huwag sanang sayangin ang pagkakataon na ibinibigay sa atin na lalong makilala si Jesus. Tayo ang mapapasama kung hindi tayo tutugon sa pagkakataon. Patuloy ang paglaganap ng magandang balita. Maiiwanan lamang tayo. Sumakay at sumabay na tayo. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging mabubuting katiwala na magandang balita. Tanggapin at pahalagaan sana namin ito. Huwag po sana kaming maiwanan ng daloy ng kaligtasan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.